Habang pinagmamasdan ng grupo ang ngayon ay wala pa ring malay na si Daesung, ay sinabi ni Choyang na sisimulan na niya ang pag-absorb sa mga lumalabas na mana ni Daesung kapag nagsimula ng muli ang kanyang mana outburst. Kasabay nito, ang kanyang mga kasamahan ay naghanda na rin upang i-absorb ang mana ni Daesung. At sa sandaling iyon, ay nagsimula ng muli ang mana outburst ni Daesung. Kaya dahil dito, ay agad na nag-utos si Choyang na simulan na ang pag-absorb sa mana nito. Kasunod nito, ay sabay-sabay na nga nilang inabsorb ang mana ni Daesung. Samantala, habang ginagawa nila ang lahat ng ito, ay sa loob naman ng katawan ni Daesung ay mayroon din siyang sariling laban na kinakaharap. Dito nga, ay sunod-sunod siyang inaatake ni Satan gamit ang kanyang mga anino. At habang nagpapatuloy ang kanilang labanan, ay pareho silang napaatras. Sa sandaling iyon, ay sinabi ni Daesung na hindi ito ang tamang oras para maglaban silang dalawa. Kinontra naman ito ni Satan at sinabi na nagkakamali siya, dahil ayon sa kanya ay mas mapanganib pa si Daesung kaysa sa kasalukuyan nilang kalaban. Ngunit kasasabi pa lamang niya nito, ay nagsimula namang lumabas mula sa kanyang likuran ang mga kampa ni Luthra. At habang inihahanda ng mga ito ang kanilang mga sandata, ay sinabi nila na ang lahat ay umaayon sa kagustuhan ng kanilang Panginoon na si Luthra. Kaya sinabihan niya ang dalawa na manahimik na lamang at tanggapin ang kanilang kapalaran na maabsorb nila. Kasunod nito, ay sabay-sabay nang umatake ang mga ito. Ngunit sa kabila ng paparating na atake sa kanila, ay maging si Satan ay si Daesung din ang inatake. At sinabi pa nga na oras na para mamatay ito sa loob mismo ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, ay sabay na tumama ang atake ng mga kampa ni Luthra at ni Satan kay Daesung, na agad din namang sinalag nito gamit ang kanyang sariling mga atake. At sa paggawa nito, ay napamura siya at sinabi na ang mga bastardong ito ay mga duwag, dahil sa kabila ng kanilang mga katayuan bilang mga Diyos, ay nagawa pang pagtulungan siya ng mga ito. Ngunit habang nahihirapan pa siya sa kanyang sitwasyon, ay bigla namang may kakaibang enerhiya na pumihil sa pag-atake ng mga kampa ni Luthra at maging kay Satan. At habang nagtataka pa ang mga ito kung ano ang nangyayari, ay napangiti naman si Daesung at naisip na ito na ang pagkakataon para makaganti siya sa mga ito. Kasunod nito, ay buong lakas siyang sumugod at sinabi na oras na para mamatay ang mga parasite na bastardong ito. At sa bilis nga ng kanyang pag-atake, ay agad niyang tinamaan si Satan at maging ang mga kampa ni Luthra. Sa sandali ring iyon, ay wala nang nagawa ang mga ito kundi ang tuluyang mapaslang. Pagkatapos naman ng mga pangyayaring iyon, ay tuluyan namang nagising si Daesung. Sa sandaling tumayo siya sa kanyang pagkakahiga, ay nakita niya ang kanyang mga apostle na ngayon ay wala ng mga malay matapos ay absorb ang kanyang mana. Kasunod nito, ay napansin niya na magkaiba na ang kulay ng kanyang mga kamay, isang puti at isang itim, na parehong nag-uumapo sa kapangyarihan. Kaya napatanong siya kung naabsorb ba niya ng maayos ang kapangyarihan ni Satan at ni Luthra. Ngunit habang sinusuri pa niya ito, ay nagsimula namang mawala sa kanyang kontrol ang isa sa kanyang kamay na kumakatawan kay Luthra. Kaya dali-dali niyang pinagsusuntok ito gamit ang isa pa niyang kamay. Matapos namang bumalik ito sa dati, ay nakahinga na ng maluwag si Daesung. Ngunit hindi pa rin siya naging kampante at patuloy na pinagmasdan ang kanyang kamay. Ngunit habang ginagawa naman niya ito, ay ang kanyang itim na kamay naman ang nawala sa kanyang kontrol. Kaya muli niya itong pinagsusuntok, at makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na niya itong nakontrol. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang dalawang kamay, ay naisip niya na bagamat nagawa niyang maiselyo ang kapangyarihan ng dalawang iyon sa kanyang dalawang kamay, ay hindi naman niya ganap na makontrol ang mga ito. Kalaunan, ay hindi na niya ito inisip at itinuon ang kanyang atensyon sa kanyang mga apostle. At napatanong kung ang mga ito ba ang nagligtas sa kanya noong pinagtutulungan siya ng mga kalaban. Dahil naman sa pag-iisip nito, ay tumayo na siya at nilapitan ang mga ito. Saka tinawag si Soyon at sinabi na gumising na ito. Sa sandali namang marinig niya ang boses ni Daesung, ay pilit itong bumangon. At nang makita niya si Daesung, ay nagulat pa ito, saka masayang niyakap si Daesung, sinasabing masaya siya na buhay pa siya.
Ngumiti naman pabalik si Daesung at sinabi na nakasurvive siya dahil sa kanilang tulong. Kasunod naman nito, ay nagising na rin si Choyang at masaya ding lumapit sa kanya, at agad din siyang niyakap. Nagulat naman si Daesung sa mga nangyayaring ito at hindi makapaniwala na dalawang babae na ngayon ang yumayakap sa kanya. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang magpasalamat na lamang para sa kanilang pag-aalala para sa kanya. Pagkatapos naman nito, ay biglang pinagpawisan si Daesung dahil sa sandaling iyon ay nagsimula ng mag-away ang dalawa. At sinasabihan pa nga ni Soyeon si Choyang na masyado na itong yumayakap kay Daesung, kaya pinaalis na niya ito. Bilang tugon naman, ay sinabihan siya ni Choyang na siya ang sumusobra na, kaya siya ang dapat nang umalis. Kasunod nito, ay nagkatinginan ng masama ang dalawa. At inisip pa nga ni Soyeon na tila masyado nang lumalakas ang loob ngayon ni Choyang para umakto ng ganito. Sa kabilang banda, ay naisip naman ni Choyang na hindi na siya magpapatalo pa kay Soyeon pagdating kay Daesung. Habang patuloy namang nag-aaway ang dalawa, ay nagising na rin si Dongchul at sinabi kay Daesung na narinig niya ang kanyang mga ginawa sa heaven, at tinanong siya kung totoo ba iyon. Sa pagkarinig naman nito, ay agad na ginamit ni Daesung ang pagkakataong iyon at nag-teleport papunta kay Dongchul upang makawala sa pagkakayakap ng dalawa, saka masayang binati ito. Matapos namang kumpirmahin ang mga sinabi sa kanya ni Oslan, ay tinanong ni Dongchul kung bakit hindi niya siya isinama sa ganoong kasayang pakikipaglaban. Nagulat din naman si Oslan at sinabi na ipinaliwanag na niyang lahat sa kanyang mga senior apostle ang lahat ng mga nangyari at pinagdaanan nila sa heaven. Sa pagkarinig naman nito ay tumanggo si Daesung at sinabi na masaya din siya na silang lahat ay ligtas. Kasunod nito, ay sinabi naman ni Choyong na siya ang nagmungkahi na ay absorb ang nagwawalang mana ni Daesung, at sa ganoon ding paraan ay pinadala rin niya ang kanyang sariling mana sa kanya. Ngumiti naman si Daesung at sinabi na naramdaman nga niya ang malamig na aura ni Choyong noong mga panahong iyon. Hindi naman magpapatalo si Soyeon, kaya agad niyang binalya si Choyong at sinabi na maging siya ay ginawa rin ang kanyang buong makakaya para ay absorb ang kanyang nagwawalang mana. Awkward namang ngumiti si Daesung sa ginagawang pagtatalo ng dalawang ito, kaya wala na siyang nagawa kundi purihin din si Soyeon para sa kanyang ginawa para sa kanya. Kasunod nito ay napaisip siya kung bakit tila ata masyadong nagiging clingy ang dalawang ito ngayon. Ngunit kalaunan ay hindi na rin niya pinansin ang pagtatalo ng dalawang ito at inaya na ang kanyang mga kasama na umuwi na. Samantala, sa isang gate dungeon, ay makikitang gumagawa ng isang live stream si Yongshil. Dito ay sinabi niya na gaya ng ibang araw ay muli silang gagawa ng isang live stream sa isang gate dungeon kasama ang kanyang cheering squad. Agad namang nagkomento at nagpadala ng mga donasyon ang kanyang mga fans, at matapos makalakam ng ilan pang mga donasyon ay ipinakita na niya ang kanyang mga cheering squad. Dahil dito, ay agad na natuwa ang kanyang mga fans at patuloy na nagpadala ng mga donasyon. Samantala, habang ginagawa nila ang lahat ng ito ay patuloy namang nakikipaglaban ang kanyang kaibigan, at sa isang malakas na atake ay agad nitong napabagsak ang kanyang kalaban, kaya maangas na sinabi nito na ang mga goblins na katulad nito ay para na lamang isang malaking biro sa kanya. Dahil naman sa performance nilang ito ay labis na natuwa ang kanilang mga manunood at sinabi pa nga na mukhang talagang nagkaroon ng bagong awakening ang matandang Daesung. Pagkatapos naman ng mga papuri sa kanya, ay muling nagsalita si Yongshil at sinabi na dahil sa mahusay na performance ng kanyang kaibigan ay muling magpe-perform ang kanilang mga cheering squad. Kasunod nga nito ay nagsimula nang ang sumayaw ang grupo, kaya dahil dito ay labis na natuwa ang mga fans at nagsimula na ring bumuhos ang kanilang mga donasyon sa kanila. Samantala, matapos ang pagsayaw ng mga ito, ay ngumiti sa kanila ang matandang panot na lalaki at sinabi sa kanilang mga fans na sa ngayon ay mahina pa rin siya dahil ang gate na ito ay isang C-rank lamang. Sinabi pa niya na ang kanyang sandata, na gawa sa mga ngipin ng isang basilisk, ay naging malaki ang tulong sa kanya. At pagkasabi nito, ay sinimulan na rin niyang i-promote ang kanyang tindahan ng mga equipment para sa mga hunters. Habang nasa gitna naman ng kanyang live stream ay nagsimula namang magkomento ang ilang mga manunood, sinasabing nakita nila na si Daesung ay kasalukuyang lumabas sa isang S-rank gate kasama sina Oslan. Nagulat naman ang grupo at napatanong kung kailan ito nangyari.
Bilang tugon ay sinabi naman ng kanyang mga manunood na ito ay nasa balita, at matapos ang 3 buwan na pagkawala ni Daesung ay lumitaw ito sa isang S-rank gate. Binanggit din ng mga ito na nagawang may sarado ng clan ni Daesung ang gate na iyon sa loob lamang ng 6 na oras. Pagkatapos nito, ay tiningnan na nga nila sa kanilang cellphone ang balita, kaya napatunayan nila na totoo nga iyon. Kasunod nito, ay naisip ni Yung Shil na kung magagawa niyang makapagsagawa ng isang gate broadcast kasama si Daesung, ay malamang na magiging viral iyon. Dahil naman sa mga naisip ni Yung Shil, ay agad niyang ipinahayag sa kanyang mga manunood ang kanyang pagnanais na magsagawa ng isang gate broadcast kasama si Daesung sa isang S-rank gate. Nagulat naman ang kanyang kaibigan sa sinabi niyang ito, kaya tinanong niya kung nababaliw na ba siya dahil ang isang S-rank gate ay masyadong mapanganib. Ngunit, iba sa kanyang reaksyon, ay labis na natuwa at excited pa nga ang kanyang mga manunood at hinihimok pa nga siya na ituloy ang pinaplano niyang ito. Dahil dito, ay agad niyang sinabi sa kanyang mga manunood na kung mangangarap na lang din siya, ay gusto niya yung malaki na kaagad, kaya balak niyang isagawa kaagad ang plano niyang ito. Sumagot naman ang kanyang kaibigan sa kanyang tabi at tinanong siya kung hindi ba siya satisfied sa kanya, kaya gusto pa niyang pumunta kay Daesung ngayon. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ang bangkay ng napaslang nilang halimaw ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang pagkilos, na parabang kagaya na ito ng mga nilalang na nilikha ni Luthra. Samantala, sa Korea Hunter Association, ay makikita si Daesung na kasalukuyang kausap ang presidente ng asosasyon. At ngayon, ay nagpapasalamat ito sa kanya dahil sa kanyang mga nagawa. Ngumiti naman sa kanya si Daesung at sinabi na wala lang iyon, dahil ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin bilang mamamayan ng bansa. Pagkatapos naman nito, ay nagpasalamat din sa kanya ang kasalukuyang branch manager at sinasabi na ito ay para sa kanyang ginawa sa kaso ng Heavenly Mother Society, at sa pagresolba na rin sa nakaraang S-rank gate. At tanda ng kanyang lubos na pasasalamat, ay magalang itong yumukod sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si Daesung at sinabi na pagdating sa S-rank gate incident, ay ang dapat niyang pasalamatan ay si Aslan at ang iba pang mga leader ng allied clans, dahil sila naman ang gumawa ng mahihirap na trabaho. At kung tutusin, ay wala naman siyang naitulong sa pagresolba dito. Sa pagkarinig naman nito, ay na-curious ang kasalukuyang presidente ng asosasyon at tinanong si Aslan kung paano ito naging kasama ni Daesung, dahil katulad ni Daesung ay hindi rin niya nakitang pumasok ito sa gate. At base na rin sa mga narinig niya mula sa North American Association, ay siya ay idineklara na ng mga ito na nawawala o patay na. Kinumpirma naman ito ni Aslan, at maging si Daesung ay napatango din. Dahil dito, nagkaroon ng katahimikan sa silid, at pagkatapos ay sinabi ni Aslan na siya ay kinidnap ng mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Nagulat naman ang branch manager at ang presidente ng asosasyon matapos marinig ang revelasyong ito, kaya naman dahil dito ay ngumiti si Daesung at sinabi na kakailanganin nila ng medyo mahabang oras para marinig nila ang buong detalye ng tungkol dito. Habang pinag-uusapan naman nila ang tungkol doon, ay lumipat ang eksena sa isang kulungan ng mga babae. At dito, ay makikita ang dating leader ng Heavenly Mother Association na kasalukuyang nakabilanggo at naglalakad sa lugar. Ngunit habang ginagawa niya ito, ay nilapitan siya ng ilang mga babae na tila ba kinukursunada siya. Dahil dito, ay naiinis niyang tinanong kung ano ang kailangan nila sa kanya. Hindi naman kaagad sumagot ang isa sa mga bilanggo, at sa halip ay tumingin sa gwardiya. At pagkatapos makita na hindi ito nakatingin, ay ginamit nito ang hawak niyang tela at saka sinimulang sakalin ang dating leader, at sinabihan ito na hindi niya inaasahan na makikita niya siya sa lugar na ito. Habang pilit namang kumikawala sa pagkasakal sa kanya, ay lumapit pa ang isa sa mga babae at tinanong siya kung hindi ba siya nako-curious kung sino sila. Ngunit sa kabila ng kanyang sitwasyon, ay maangas pa rin itong sinabi na mabibilang lamang sa kanyang mga kamay ang kanyang mga naaalalang mga kriminal na itinapon niya na parang mga basura sa loob ng kulungan. Sinabi pa niya na para sa kanya, sila ay mga walang kwentang kriminal lamang. Sa halip naman na magalit sa mga panlalait na sinabi nito, ay ngumiti lamang ang babaeng kaharap niya at sinabi na mararanasan niya ngayon kung paano mamatay sa kamay ng mga
walang kwentang kriminal, na sinasabi niya. Pagkatapos sabihin ito, ay itinulak siya ng mga ito hanggang sa bumagsak, at pagkatapos ay sinimulan siyang sip-in ng mga bilanggo. At pagkatapos, ay sinabihan pa siya na isa siyang bastardong cult leader. At dahil din sa kanya, kaya sila nabubulok ngayon sa kulungan ito. Makalipas naman ang ilang sandali ng panggugulpi sa kanya, ay nakita na sila ng mga gwardiya, kaya agad silang nagsitakbuhan. Ngunit bago umalis, ay sinabi ng mga ito na maswerte pa rin siya dahil mayroong gwardiya na dumating. Ngunit hindi ito dapat magpakampante, dahil makakaya nilang pumunta sa kanyang kulungan kahit anumang oras na gustuhin nila. Sa kabilang banda, habang naiinis sa kanyang sitwasyon, ay biglang narinig nito ang isang boses. Kaya dahil dito, ay nagsimula siyang mamaluktot at sinabi sa sarili na naririnig na naman niya ang kakaibang boses na ito. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.